Senator Bongo nananawagan sa BFP na palakasin ang kampanya kontra sunog. Ang detalye ng balitang yan mula kay Kapartner Troy Gomez. Kapartner Troy. Ilang araw bago ang buwan ng Marso ay nanawagan si Senator Bongo sa Bureau of Fire Protection na palakasin ang kampanya kontra sa sunog. Sa isang interview sa lungsod ng Maynila ay ipinunto ni Go na mahalaga ang information dissemination upang may alam ang ating mga kababayan at makaiwas sa insidente ng sunog. Sa buwan ng Marso na umpisa ng panahon ng tag-init ay madalas na naitatala ang pinakamaraming insidente ng sunog. Nakikiusap po ako sa mga kababayan natin, ingat, bantayan natin ang mga bata, huwag po iwan dyan. At yung mga illegal na pagtatap ng kuryente, no? Delikado po yun. Sumunod tayo sa mga paalala. Araw ng Martes ay pinangunahan ni Senator Go ang pamamahagi ng tulong, partikular na para sa mga nasunugan sa Manila Port Area, Baseco at Addition Hill sa Mandaluyong. Kabilang sa ipinamigay ni Go ay mga pagkain at mga mahalagang kagamitan. Kasama rin ni Go sa nasabing event ay ang mga tauhan ng National Housing Authority na namahagi ng cash assistance para sa mga nawala ng tirahan. So 3 po yung sunog na dadalhan po ng tulong ng Malasakit team ngayong araw na ito, yung mga staff ko po. At ako naman, hindi lang tulong, gusto ko talaga silang bisitahin, mapasaya, at i-boost yung moral nila. Mahirap masunugan, mahirap mawala ng gamit, back to zero, parang nagsimula muli. Ngunit sinasabi ko sa kanila, huwag kayong mawala ng pag-asa, ang gamit nabibili, ang damit nalalabhan. Ang pera kinikita, subalit yung pera ang kikitain ay hindi po nabibili ang buhay. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Troy Gomez nag-uulat, SMNI News. Samantala, Pastor ACQ, collateral damage at victim of persecution sa gustong sumira sa mga Duterte. Ang detalye ng balitang yan mula kay Kapartner Sara Santos. Kapartner Sara. Ang kasalanan ng Pastor Apollo sa bansa at pati na sa administrasyon. Mismong ang dating Chief Presidential Legal Counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang dumipensa kay Pastor Apollo C. Quiboloy. Ayon kay Attorney Salvador Sal Panelo, walang ibang ginawa si Pastor Apollo C. Quiboloy kundi labanan ang komunistang teroristang grupo na CPP, NPA, NDF at magbigay ng tulong sa mga nangangailangan, bata't matanda, hindi lamang sa Pilipinas kundi pati na rin sa iba't ibang bansa. Ngunit dahil ang butihing pastor ay kaalyado, malapit at matalik na kaibigan ni dating Pangulong Duterte, siya ngayon ang tinutugis ng mga gustong sumira sa dating Pangulo. Kaya't isa ito sa mga pinag-ugatan ng nagpapatuloy na mga investigasyon sa Senado at sa Kamara laban kay Pastor Apollo, ani Panelo. Ang dalawang kapulungan ng Kongreso ay halos sabay naglabas ng supina. Para kay Panelo, maaari itong maging batayan ng pag-issue ng warrant of arrest laban sa butihing pastor, lalo na't kung siya ay hindi pa rin sisipot sa mga susunod na pagdinig. Pero kung makatarungan ba ang ginagawang hakbang ng Kongreso, tugon ni Panelo? Alam po ninyo, ang Senado is not the entity. Hindi po siya ang dapat pagdetermina kung may kasalanan o wala si Pastor Quiboloy kaugnay sa mga akusasyon sa kanya. Kung hindi, ang human dapat gawin ng chairman ng Senado. Tulungan ang kubuhan ng abogado at magsampa ng kaso. Kaya mo too much. Bakit niya pinipilit na pinatatawag? Kahit pumunta siya doon sa Senado, hindi rin malalaman kung siya may kasalanan o wala. Sapagkat hindi naman hukuman ang Senado. At pag sinabi mo naman na pinapatawag siya in aid of legislation, wala rin pong batayan. Sapagkat anong pagbabago ang gagawin mo? Yung mga krimen na inaakusa sa kanya, kompleto na yun. They are well-defined. Ang jurisprudence yan, all you have to do is to file a case. Kaya nga, inahamon niya, mag-file ka ng kaso. Pero hindi nila ginagawa. Taong 2018 pa nang magkaroon ng kaso si Pastor Apollo sa Amerika, ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin matuloy-tuloy ang pagdinig sa mga kaso nito. Kaya tanong din ng dating Chief Presidential Legal Counsel, alam po ninyo yung sinasabi ni Pastor na demanda sa kanya sa Amerika? 2018 po po ito. Ilang taon na mula nang dinemanda, merong warrant of arrest. Bakit pinupus po nila ng ilang beses na? Isa lang po ang ibig sabihin niya. Ibig sabihin, wala pong ebidensya. Kaya pinapabayaan nilang i-postpone para yung
mandamiento de arresto, ay pwede nilang i-serve. Iyan ang dahilan. Hindi nila makuha si dating Pangulong Duterte. Kailangan siraan mo yung mga kaalyado niya, mga kaibigan niya, at na nagbibigay ng plataforma sa kanila. Yan po ang tunay na dahilan. Ani Attorney Panelo, ang ginagawa ngayon ng Kongreso ay pang-aabuso na ng kapangyarihan. Ba't kinakalagad si Pastor Apollo Kibuloy? Ang dahilan lamang ay sapagkat gusto talaga nilang hiyain ito. Sinosomos nila kahit walang batayan para pag hindi dumating, susumpi na, hindi naman darating dahil nga nangangalim ang buhay niya, para meron dahilan mag-issue ng contempt. Ito po yung pang-aabuso. Sobrang pang-aabuso. Matatandaan din na sinabi ni Pastor Apollo kamakailan na nanganganib na ang kanyang buhay, maging ang mga opisyal ng The Kingdom of Jesus Christ. Dagdag pa ni Attorney Panelo, sinisiraan lamang ng mga mambabatas tulad ni Senator Risa Hontiveros si Pastor Apollo upang magkaroon ng media mileage bilang paghahanda para sa papalapit na eleksyon. At kung hindi naman re-electionista ang mga sumisira sa butihing pastor, ani Attorney Panelo, ginagamit lamang ang mga congressional investigation laban sa kanya upang maging politically relevant. Samantala, sinagot naman ng veteranong abogado ang naging pahayag ni House Senior Deputy Speaker Aurelio Dong Gonzales Jr. kay Pastor Apollo C. Kibuloy na no one is above the law at dapat anyang sundin ang inilabas na sapina laban sa kanya. That statement made by that lawmaker should be addressed to himself. Sundin nila ang batas. Exactly. Hindi si pastor sumusunod ng batas, sila ang hindi sumusunod Kaya umarap sila sa salamin. Pag sinabi nila yun, dapat patungkol sa kanila yun, hindi kay pastor. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ako si Sara Santos, SMNI News. Dagdag pang balita, 4.4 milyong pamilya makikinabang sa 106 bilyong pisong pondong inilaan para sa mga benepisyaro ng 4Ps ngayong taon. Ang detalye ng balitang yan mula kay Kapatid Creslin Catarong. Kapatid Creslin. Naglaan ang pamahalaan ng mahigit 106 billion pesos sa ilalim ng Fiscal Year 2024 General Appropriations Act para sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps ng DSWD. Ito ay naglalayong tulungan ang mahigit 4.4 milyong eligible households sa buong bansa. Ayon kay DBM Secretary Amina Pangandaman, ang mahigit 106 billion pesos alokasyon para sa 4Ps ay mas malaki kumpara sa inilaang budget para rito noong 2023 na mahigit 102 billion pesos. Sa plano na ng budget, ang mga ayuda para sa kalusugan na nagkakalaga ng 750 pesos bawat buwan at 600 pesos bawat buwan bilang mga subsidiya sa bigas para sa 4.4 milyong pamilya. Sakop din ito ang mga subsidiya sa edukasyon na nasa 300 pesos hanggang 700 pesos bawat buwan para sa mahigit 7 milyong mag-aaral. Inihayag ni Pangandaman ang malaking pondong ito ay lubos na magpapakinabangan ng maraming Pilipino na lubhang nangangailangan. Kasabay nito isisiguraduhin ani ng pamahalaan ng 4Ps ay mabibigyan ng kinakailangang suporta sa pagpupondo. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, President Catarong kapartner mo sa balita at servisyo. Samantala, kampo ni Pastor Apollo C. Kibuloy pinayuhan na igit ang bagong patakaran sa investigasyon sa Senado. Alamin natin ang balitang yan mula kay Kapatid Troy Gomez. Troy. Ayon kay Senador Francis Tolentino, maring igiit ng mga abogado ni Pastor Apollo bilang excuse o dahilan na disiputin ang pagdinig ang inamyendahang guidelines sa committee hearings, partikular na ang pagpapatawag ng resource persons. Paliwanag ni Senator Tol na bago siya bumaba sa pwesto bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee sa nakaraang buwan ng Disyembre, ay binago o inamyendahan ng komite ang mga patakaran kaugnay sa pagsasagawa ng committee hearings o investigasyon. Kabilang anya rito ay ang pagbibigay ng respeto sa karapatan ng resource person o witness na ayaw dumalo sa pagdinig. So yung sa akin, we reiterated that during that interview. Ang sabi ko po ay kung merong pamamaraang legal na gagawin si Pastor Kibuloy sa pagdulog sa husgado, kagaya nung nangyari noong Nery case sa Senado, kung inyo natatandaan pa, wala makakapigil sa kanya. At hindi dapat pigilan yon kasi karapatan niya yon. Kung sakaling siya naman ay dadalo sa isang pagdinig ng Senado, kailangan din igalang ng komite
ang kanyang karapatan. Ang ibig sabihin nun, huwag babastusin, huwag tatratuhin ng, bilang isang nagkasala na, dahil ang pagdidetermine ng pagkakasala ng isang tao, the right to adjudicate the guilt of a person lies with the court and not with a committee. Sa press conference ay binanggit ni Tolentino ang kaso ni dating Socio-Economic Planning Secretary Romulo Neri na pinayagan ng kataas-taasang hukuman o Supreme Court na huwag umattend sa pagdinig ng Senado matapos igiit ang kanyang karapatang pantao. Ipinunto ni Tolentino na isang abogado at chairman ng Senate Committee on Justice and Human Rights na malinaw sa desisyon ng Korte Suprema na dapat irespeto ang karapatan ng resource persons. Hindi po ako yung abogado dito ni Pastor, pero kung siguro kung gustong gamitin ng abogado niya nung binago po natin yung section 16 and 18, pwede niyang sabihin na bigyan din sila ng karapatan na mag-file ng memorandum, etc., kagaya po nung ginawa natin doon sa mga nagdaang pagdinig natin. So, babalik po yan sa paggalang sa karapatan kung kahit sino man na nandun. Kahit hindi si pastor, huwag bastusin yung mga nandito sa humaharap sa komite ng Senado. Matatandaan na nagbabala si Risa Ontiveros na maaring makulong si Pastor Apollo kung di sisiputin ang pagdinig kaugnay sa aligasyon ng umano'y mga pang-aabuso. Mula dito sa Senado, para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Troy Gomez nag-uulat, SMNI. Sunshine, DZRD, Sunshine Radio, report! Samantala, 2025 national at local elections, hindi papayagang mamanipula ng COMELEC. Alamin natin yan kay Kapartner Daniela Paulite. Kapartner Daniela. Tiniyak ng Commission on Elections o COMELEC na walang makakapagmanipula sa 2025 national at local elections. Yan ay kasunod ng ulat na may mga sindikatong nag-aalok ng pagkapanalo sa mga kakandidato kapalit ng hanggang 100 milyong piso. Sabi ng COMELEC, ang mga nasa likod ng poll extortion ay nagpapanggap daw na tauhan ng kanilang IT department. Nilinaw ni COMELEC spokesperson Attorney Rex Laudianco na walang kapangyarihan ng IT department na manghimasok sa proseso ng bawat opisina ng COMELEC, kaya imposibleng mamanipula ito. Wala pong nakakahack ng sistema. Hindi po totoo na pwedeng imanipula at meron po mga may kakayanan na grupo na i-fix o i-rig ang ating halalan. Hindi po nangyayari yan, hindi mangyayari yan mula pa noong 2010. Dahil po ang sistema po ng halalan natin, kung tatandaan po natin, ay hiwa-hiwalay na components. At kada component po ay may kanya-kanyang security mula doon sa security ng electoral boards, sa security ng ating mga boards of canvassers hanggang sa National Board of Canvassers. Pati po ang aming kada sistema mula sa mga servers sa transmission ay may hiwa-hiwalay at kanya-kanyang security at wala pong iisang tao o isang grupo ang may hawak nito. Sa ngayon, nakikipag-ugnayan na ang komisyon sa Philippine National Police at National Bureau of Investigation kaugnay nito. Para naman mawala ang mga agam-agam ng mga botante, bubuksan daw ng COMELEC ang kanilang opisina upang may pakita na malinis at maayos ang proseso ng halalan. Sa pamamagitan po ng karagdagang kaalaman na to ay mabawasan yung mga naluloko. Sinasamantala po kasi kawalan ng kaalaman patungkol sa mga halalan. Kaya nga po ganito ang gagawin natin para po makita nila na malinis, maayos at wala makapagmamanipula ng sistema. Sinabi ng COMELEC na magsisimula sa Oktubre ngayong taon ang filing ng Certificate of Candidacy para sa mga senador at local positions. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Daniela Paulite, SMNI News.